may limitasyon ba ang malayang pananalita, lalo na kung ikaw ay isang leader? Isang pagtatanong lang mang ito mga kababayan, kasi tila yata nagmamalabis na yung iba at kung ano na ang mga pinagsasabi sa social media, lalo na etong kanilang sinusuportan ang Vice Presidente na kamakailan lang po mukha yata na-connect pa itong issue ng shooting incident sa Tacloban City na itong araw presidente natin walang ginagawa at kung maalala nyo kamakailan lang sinabi niya pa nga masamang damo raw ang ating presidente dahil matagal mamatay. Imagine mga kababayan, mga leader ho ito ng bansa. Sila po ay mga public official nang gagaling sa mga bunganga nila yan. Kung babalikan naman natin yung kanilang ama, no, na kung saan sinabi niya na ipagyabang niya pa itong si former President Rodrigo Duterte na nung 16 years old siya ay nakapatay daw siya. Di po ba? So naging normal yun, di ba? Hindi napansin ng iba yun, lalo't pinapalakpakan pa ng mga DDS magmula nung panahon ni Digong na kung saan may mga time pa na sinanay niya mga tao na okay lang magmura ang isang presidente, okay lang na gawin niyang joke ang mga kababaihan, pambabastos ng kababaihan at yung pagsalita ng pugot, di ba? Patay, di ba? Naging normal 'yun mga kababayan. Sa mga DDS supporter, okay lang sa kanila 'yun. Lalo na yung pagmumura mo sa Pope, pagmura mo sa Diyos, di ba? Imagine naging normal sa kanila yun. Okay lang murahin ang Diyos, okay lang murahin ang isang Pope, okay lang nasabihan mong mababaw ang mga Katoliko, which is sagrado yan Ibig ko sabihin, ang mga religious ay dapat hindi mo ginaganyan yan. Kung ano man ang iyong religion, dapat hindi mo ginagawa yan. Di po ba? Kaso, imagine, leader po yung mga to. Di ba? Katulad po ng mga anak na meron yan, yung may mga ambang panaksak pa, kumalat sa social media. Naging normal din yun na hindi rin pinansin ng mga DDS supporter. Yung isa pang anak, ano pang ginawa? Sinabi niya, ang kailangan lang daw nila ay ang ulo daw ni PBBM. Tama ba yun? Meron pang sinasabi. Sa mga anak na to, ano pang sinabi? Imagine kung pupugutan niya raw ng ulo si PBBM. Diba? Yung mga death threat, diba? Martin Romualdez, Bongbong Marcos, First Lady, may nahir na raw na titegi kila PBBM. Imagine, naging normal ho yun. So, ito po ngayon ang katanungan ko mga kababayan. Sa mga nangyayari ba ho ngayon, sa tingin niyo po ba manggagaling kay PBBM ang pagsisi sa mga ganito? Sino ho ba ang nagpakita ng mga ganyang attitude, ng karahasan? Hindi po ba yung mga nakikita nyo, madalas nyo nakita, maiingay sa social media, diba? Yung pa nga nakakatawa kung sino pa yung mga maiingay, yung putak ng putak, panay ang reklamo, mukhang sila pa ang napupuri at sila pa yung gustong-gusto ng mga DDS na to. Samantalang yung tahimik at walang ginagawang masama at ni kahit kailan hindi man lang pumatol sa mga nambabatikos sa kanya at walang pinapakitang karahasan, siya pa yung nasisisi, siya pa yung talagang masama. Real talk lang po tayo mga kababayan. Kayo po, ano opinion nyo po? Ano po masasabi nyo na sa mga pangyayari ito na kung saan mukha yatang baliktad na ang mundo ngayon, diba? Yung gumagawa ng kabutihan, yung gumagawa ng pagtulong, yung tahimik na tao, siya ngayon ang ginagawang masama at yung mga maiingay, yung putak ng putak at panay ang reklamo, mukhang sila pa yung sinasamba nila. Real talk lang po tayo.